Dadaan po tayo sa ating mga announcements, mga kapatid. Dahil po ang ating head elder ay may karamdaman din at ang ating leading pastor ay nasa Manuyudas naman. So ako po ang gagalak sa kanila po mga kampanya. Huwag po natin kalimutan ang ating pagsamba tuwing Wednesday, 7:30. At ang ating ginagamit na book doon ay Mount of Blessing. No? Ano yan? Tama ba yan? Tuwing Friday naman ay magpo-continue tayo sa Book of Daniel, sa chapter 10, chapter 10 lang tayo. No? Ito po mga pagsamba ay naaalala lang dahil sa mga nagdaang mga gabi ay puro bumukunan. Ngunit nawa ay tayo pa rin ay makapunta sa ating bahay sambahan. Mamaya po ay meron tayong after worship service, pangunahan na ating mga kabataan. So lahat po tayo ay babalik dahil po ang ating pagsamba ang Sabat ay maghapon po, mga kapatid. Gaya nga po ng announcement ng ating butihing pastor, meron po tayo panuhala na ito po ang ating gilid ay tutuloy po yung pagsasaayos ng hagdan, no? Para tayo po ay may daanan na dito sa gilid at ito po ay may balak po dyan na space, ano po. So mga kapatid, sa ating mga sobre, kung tayo po ay binubulungan kayo ng Banal ng Espiritu na maglakad para sa ating building fund, ilagay nyo lang po sa sobre building fund. No? Yan po ay nag-iipon po tayo ng halagang 200,000 pesos para po sa pagsasaayos yan. Ayon sa ating building committee head, si Brother Samuel Tapigili. So, yung ating po generosity, once again, ay pwede natin tignan niyo po ang ating iglesia, mga kapatid. Maganda po, no? Nakakatuwa na yung every time na tayo ay may bisita, laging sinasabi nila, sabi niya, napakaganda ng ating iglesia dito sa City, no? Tapos may nag-concert pa nga dito Tapos sinasabi nila, ang ganda ng concert dito sa church. Kasi kahit na walang mic, maganda yung sound. So, purihin natin ang Panginoon dahil naitayo po ang church na to dahil sa pagtutulungan ng mga miyembro. No? Wala lang po tayong pag-loan sa mga bangko. Pero, isipin nyo, kami nung panitin kami, putik pa itong church, barong-baro. Pero, ngayon, ganito na ang ating iglesia dito. So, yung kabuti na ng Panginoon na dyan. At gagamitin tayo ng Panginoon para ito ay makatapos. So mga kapatid, lagay po natin sa ating mga sobre, building fund. Lagay po tayo ng ating malayang handog. Meron pong ginaganap na VVX. Ito po ay gaganapin sa buong Sundays ng July. Pwede pa bang humabol dito? Ha? Pwede pa daw? No? Kaya yung mga kabataan nyo, kaibigan ng anak nyo, kung pwede pa gusto humabol, i-enroll natin sila sa VBX. Every Sunday, 8 to 12 noon. So bukas, magkakaroon ulit yan. Yung ating kapatid, as of yung huling-huling pagre-report ni Pastor Montoya, nasa 60 na ang nabibuild na church. That time, ilang months na ang nakalipas. No, mga kapatid? Hindi ba natin kailangan pasalamatan at magsaya na merong mga natatayong church sa mga provinces na kanya-kanya, alkansya, at merong mga dalawang tagi-1,000 na papel ang nakalagay doon. So, ang nakolekta namin doon ay nasa 3,000? Oh, di ba mga kapatid? Siguro yung kapatid, may na-blessing siya. Nilagay doon, 1,000 buo. Tapos susunod, may 1,000 buo pa. Mga ganun kapatid. So, pagpalain tayong lahat, no? Ang ating mga paghahanap buhay,
Hello. Brothers and sisters, happy Sabbath. And also happy Sabbath to our brothers and sisters who are worshiping with us online through Facebook Live of our state. Can be found on SD Hymnal Philippine Edition, hymn number 133. 133. Worthy, worthy is the Lamb. Worthy, worthy is the Lamb. Worthy, worthy is the Lamb that was slain. Glory, hallelujah. Praise Him, hallelujah. Glory, hallelujah. To the Lamb, Savior, let thy kingdom come. Now the power of sin consume. Bring thy blessed millennium, Holy Lamb. Glory, hallelujah. Praise Him, hallelujah. Glory, hallelujah. To the Lamb. Thus may we each moment feel, love Him, serve Him, praise Him still, till we all on Zion see the Lamb. Glory, hallelujah. Praise Him, hallelujah. Glory, hallelujah. To the Lamb. Happy Sabbath po sa inyong lahat. Happy Sabbath po sa inyong lahat, mga kapatid. At ganoon din po ang aming mga kaibigan at mga kapatid sa pananampalataya na kung saan kapiling namin sa aming pag-worship sa pamamagitan ng panonood ng aming Facebook Live account. Sa umagang ito, mga kapatid ko, tayo po'y dadako na sa ating divine service. Nawa ang ating puso't isipan ay patuloy nating italaga sa ating mahal na Diyos upang sa ganoon ay patuloy din naman natin mabigyan ng kapurihan ang ating mahal na Diyos na siyang karapat-dapat din naman. Ang ating tagapagsalita sa umagang ito, mga kapatid ko, ay isang masigasig na elder ng ating iglesia. Siya po ay walang iba kundi si Elder Gary Mandal. At bago po ako umupo, mga kapatid ko, nais kong basahin ang isa sa mga sulat ni Haring David na matutunghayan sa Awit, Kapitulo 66, versikulo 16 hanggang 20. O Psalm chapter 66, verses 16 to 20. At ito po ang sinasabi, Kayo'y magsiparito at inyong dinggin, kayong lahat na natatakot sa Diyos, at ipahahayag ko kung ano ang Kanyang ginawa para sa aking kaluluwa. Ako'y dumaing sa Kanya ng aking bibig, at siya ay pinuri ng aking dila. Kung iningatan ko ang kasamaan sa aking puso, ang Panginoon ay hindi makikinig. Ngunit tunay na nakinig ang Diyos. Kanyang dininig ang tinig ng aking panalangin. Purihin ang Diyos sapagkat hindi niya tinanggihan ang aking panalangin, ni inalis ang kanyang tapat na pag-ibig sa akin. Pagpalainawa ang talatang ito. Happy Sabbath po muli.
Holy, holy, holy. Holy, 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 holy is the Lord. Holy, 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 holy is our God. He who always liveth, evermore the same. Heaven and earth he ruleth. Come and praise his name. Holy, 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 holy is the Lord. Holy, 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 holy is our God. Shall we kneel? Glorious and beloved is the one adored. Holy, 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 holy is the Lord. We love thy Sabbath, Lord, and worship at thy will. Oh, may this our sweet peace afford, and deeper faith instill. Praise for thy wondrous love that sealed this sacred day, a sign that all may understand we own thy sovereign sway. Did the true throng upon Mount Zion be, and joyful sing our Sabbath song through all eternity. Dakilang Diyos, sa mga oras nito, Ama, kayo po ang siyang purihin at siya po ang aming sentro ng aming pagsamba sa umagang ito. Ang inyong bayan ay handang makinig, Ama. Patnubayan kami at bakuran ang inyong banal na anghel upang ang aming paglilingkod sa mga oras nito ay magiging kaaya-aya sa inyo. Patawad kung saan kami nagkulang at nagkasala sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Praise Him, praise Him. Philippine edition, hymn number 135.
Praise Him, Jesus our blessed Redeemer. Sing, O earth, His wonderful love proclaim. Hail Him, highest archangels in glory. Strength and honor give to His holy name. Like a shepherd, Jesus will guard His children. In His arms He carries them all day long. Praise Him, tell of His excellent greatness. Praise Him, ever in joyful song. Praise Him, Jesus our blessed Redeemer. For our sins He suffered and bled and died. He our rock, our hope of eternal salvation. Hail Him, Jesus the crucified. Sound His praises, Jesus who bore our sorrow. Love unbounded, wonderful, deep and strong. Praise Him, tell of His excellent greatness. Praise Him, ever in joyful song. Praise Him, Jesus our blessed Redeemer. Heavenly portals loud with hosannas ring. Jesus, Savior, reigneth forever and ever. Crown Him, prophet and priest and king. Christ is coming, over the world victorious. Power and glory unto the Lord belong. Praise Him, tell of His excellent greatness. Praise Him, ever in joyful song. Mga kapatid, bago tayo lumuhod sa ating panalangin, atin mo nang pakinggan ang sulat dito sa Roma 3, sa talatang 10 at 23. Ganito ang sinasabi. Kaya. Gaya na susulat, walang matuwid, wala kahit isa. Yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Tayo pong lahat ay marang lumuhod sa ating panalangin. There is a place where Jesus pleads. For our salvation intercedes, that we by grace all sin defeat. Let us draw near the mercy seat. There on the wings of prayer we soar, where earthly cares disturb no more. From near and far, by faith we meet, and come before the mercy seat. Dakila at makapangyarihan namin Diyos, nasa kataas-taasan sa luklukan sa kaharian sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay at kalakasan, sa mabuting kalusugan na inyong pinagkaloob sa amin. Panginoon naming Diyos nga nasa langit, na siyang naglikha ng langit at lupa at siyang naglalang sa lahat ng bagay dito sa mundo. Patuloy namin kayong purihin at sambahin, O Diyos.
At narito, Ama, ang iyong mga bayan, ang iyong mga anak, patuloy na lumuluhod, patanda ng aming katapatan sa inyo. Tulungan kami, Ama, sa aming mga problema na dumating sa aming buhay, na ito ay aming mapanagumpayan. At ganoon din po, Ama, ang aming panampalataya, na tulungan kami na maging tapat, masigla sa aming paglilingkod sa inyo. Panginoon, ibuhos sa amin ang iyong banal na Espiritu sa umagang ito at sa Sabat na ito, at ipadala sa amin ang iyong pabalita na sa pamamagitan ng aming tagapagsalita na si Brother Gary Mandal ay pekaluban si Ama ng karunungan at katalinuhan upang siya inyong gamitin sa mga ibanghilyo na inyong iparating sa bawat isa sa amin. Ama, pagpalain niyo po ang aming paglilingkod sa inyo. Ingatan niyo po ang aming mga mahal sa buhay na naroon sa malayong lugar. Ganon din po, Ama, sa aming panampalataya. Ingatan kami na hindi kami mapunta sa kasamaan. Ingatan din po, Ama, ang mga kapatiran namin na naroon lamang sa kanya-kanyang mga tahanan, bagkuts sila mayroong karamdaman. Sila'y pagalingin, Ama, sa kanilang mga karamdaman. Kalaki po ng aking angkil, aking tiyuhin nga naroon sa Cavite. Ngayon po ay siya ay nasabak po sa dialysis. Siya po, Ama, ay gabayan ng inyong banal na Espiritu. Bagkus kayo lang po, Ama, ang natatangi naming mga gamot sa aming buhay. Panginoon, maraming salamat po sa katugunan sa aming kahilingan. Patawarin kami, Ama, sa lahat naming pagkukulang at pagkakasala sa inyo. Ang lahat ng ito ay sama-sama naming hiling at dalangin at lubos naming pinasalamatan sa pangalan ng aming Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Amen. O thou who hearest every heartfelt prayer, with the rich grace, Lord, all our hearts prepare. Thou art our life, thou art our love and light. Oh, let this Sabbath hour with thee be bright. Amen. Let Christ into your life, in your soul and in your heart. Let him guide you not astray. Let Christ into your soul, giving strength and hope to all. This is our prayer. The song that we are going to sing is entitled, Let Christ into your life.
Happy Sabbath mga kapatid. Sino ang hindi masaya sa araw na ito? Wala, no? Lahat masaya. Kaya Brother Reniel, hindi rin ako nagtaas kasi masaya ako eh. Yan. So, maraming salamat sa ating mga kabataan. Con Brio Voices. Ang mga kabataan ito, mga kapatid, sa darating na mga panahon, sila rin yung magiging deacons at mga deaconess. At saka mga singers. Yan. Maraming salamat mo, ma'am, sa inyong guidance, no, sa pagtutuyaan. So mga kapatid, sa mga nakaraang ako po ay nagsalita dito ay nasa 20 minutes lang. Hindi pa init yung inyong mga inuupuan, tapos na ako. Pero ngayon mga kapatid, i-times 3 natin yung 20. Kaya 1 oras mga kapatid. Pero bagaman ay sikapin natin na matapos mga kapatid na hindi abot 1 oras, no? So yan. Okay. So ang ating ayan, mga kapatid, no? Yan ang ating pag-uusapan ngayon, mga kapatid, no? Ang pagliligtas ng Diyos. Yan. So, bago po tayo, mga kapatid, magsimula, tayo muna sa mandaling manalangin. Dakilang Diyos, sa umagang ito, inanyayahan po namin ang inyong banal na Espiritu na kami po ay inyong samahan. At ang aming mapapakinggan ay mula lamang sa inyo mga kapatid. Ang mga salitang ito ay ayon sa inyong kapangyarihan. At nawa samahan kami buksan ang aming mga puso't isipan nang sa gayon ay ang aming lesson ngayon ay may apply namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Maraming salamat Ama. At ako po ay inyong itago sa likod ng inyong cross na kayo lang po ang siyang manguna sa aking pagsasalita. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Yan mga kapatid, no? So ang sabi niya mga kapatid, walang matuwid, wala kahit isa mga kapatid, no? Lahat tayo ay nagkakasala. Lahat tayo ay nagkakamali. No? Kaya mga kapatid, no? Ang ating Panginoon ay siya ay dumating, tayo ay iniahon doon sa ating katayuan na kasiguraduhang tayo ay mapunta sa kapahamakan. Subalit sa kabutihan ng ating Panginoon, siya po ay dumating para tayo ay mailigtas, no mga kapatid? Kaya may mga nagsasabi, mga kapatid, na oras daw na ikaw ay pumasok sa aming iglesia ay kayo ay sa ibang mga ating mga kaibigan, sa ibang panampalataya, na kapag kayo ay umanib sa amin ay kayo ay ligtas na. So gaano kasigurado mga kapatid, no? Sa isang banda naman mga kapatid, may nagsasabi na ang kaligtasan ay pagsikapan natin, no? Magsikap upang ikaw ay maligtas, no? Yan. So ang sabi diyan sa 3:23, yamang ang lahat ay hindi nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So lahat tayo mga kapatid ay nangangailangan ng kaligtasan at pagtubos ng ating Panginoon. No? Lahat tayo. Walang exempted sa atin mga kapatid. Ang sabi diyan lahat. Kaya sa mga oras na ito ay
marami akong isishare sa inyo mga kapatid, no, ng mga talata na ito ay magbibigay sa atin ng patunay ng Diyos ay handa tayong iligtas, no? Kung paano tayo sasagipin ng Diyos sa tiyak na kapahamakan. Kaya sa mga oras na ito mga kapatid, kung mayroong purpose, ano ba yung purpose mga kapatid? No? Yung ibinibigay mula sa gobyerno doon sa mga pinakamahirap na mamamayan. Pero sa oras na ito mga kapatid, ang aking isishare sa inyo ay 3 lang. 3 P's. Yan mga kapatid, no? Ang una, pagtubos. No? Pagtubos. Diyan sa 1 Timoteo 2:4, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan, mga kapatid, no? Ang talatang ito, mga kapatid, ay sinulungat ng ibang tagapagturo, no? Sinasalungat nila na di umano ay ang kaligtasan ay nung ikaw ay sinilang ay nakatalaga lang, no? Mayroon na kaagad ang Diyos na pinili para doon sa maligtas at mayroon namang pinili ang Diyos na patungo doon sa kapahamakan, doon sa impyerno, mga kapatid, no? Mayroon na daw pinili, no, ang ating Diyos. Kaya malinaw mga kapatid na ang ibig, no, ng Diyos ay lahat ay ano? Lahat ay mga ligtas. Kaya kung ang isang tao ay mapahamak, mga kapatid, ay hindi, no? Hindi ang Panginoon ang may kagustuhan yan, kundi tayo ang pumili na tayo ay mapahamak. No? Kaya ang pagpili ng Diyos, mga kapatid, no? Ang pipiliin ng Diyos ay doon sa mga pagkakasala, sa makasalanan, no? Doon titingnan ng Panginoon, no? Yan mga kapatid. Kaya ang sabi diyan sa Roma 5:8, datapwat, ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na nung tayo ay mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin, mga kapatid. No? Ito yung ating kalagayan nung tayo ay tubusin ng ating Panginoon. Ito yung nang tayo ay malayo sa Kanya, mga kapatid. Nasa pagkakasala tayo, nandoon tayo sa isang kalagayang makasalanan, no? Nung tayo ay nasa kadiliman pa, na kung saan tayo ay lipin ng mga makamundong mga gawain, mga kapatid, no? Nung ako, mga kapatid, ay nasa bisyo pa, talagang yun bang alipin ka ng kasalanan na hindi mo maiwan-iwanan, mga kapatid, no? Napakahirap, no? Kaya ang Diyos, mga kapatid, no? Ang sabi ay siya ay nag-alok ng kaligtasan at wala siyang pinili. Wala siyang pinili na maligtas, kundi buong mundo, mga kapatid, no? Buong mundo ang nais niyang sagipin, mga kapatid. Hindi lamang para sa inyo, hindi lamang para sa akin, hindi para sa kanila, kundi para sa ating lahat, mga kapatid. Kaya ang pagkamatay ng ating Panginoon doon sa cross ng Kalbaryo ay isang malaking biyaya sa atin, mga kapatid. Kaya ang sabi diyan sa Efeso, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, mga kapatid, no? Kaloob ng Diyos ang pananampalataya. At sa 9 ang sabi, hindi sa pamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmapuri. No, mga kapatid, no? So meaning, mga kapatid, ang sabi hindi sa pamagitan ng ating mga gawa, hindi sa pamagitan, mga kapatid, ng pagkaanib mo doon sa mga nangangako ng kaligtasan na oras na kayo ay pumasok
dito sa amin kayo ay ligtas na. No? Kundi ito, mga kapatid, no? Ang ating kaligtasan ay nagbuhat. Ito'y sa biyaya ng ating Panginoong Hesus, mga kapatid. Kaya ang sabi sa Tito 2:14, na siyang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin upang tayo'y matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at malinis niya sa kanyang sarili ang bayang masikap sa mabubuting gawa upang maging kanyang sariling pag-aari. Sumalinaw, mga kapatid, na tayo ay iniligtas ng Panginoon sa tiyak na kapahamakan. Yung pong ating pagbulusok, mga kapatid, no? Yung pong ating kalagayan sa kasalanan, no? Dahil sa kasalanan, tayo naman ay nais ng Diyos na umahon tayo mula sa hukay ng kasalanan, mula sa ating pagkalunod, mga kapatid, no? Upang baguhin, no? Baguhin, ito yung magandang balita, mga kapatid, no? Ito ang magandang balita. Inahon tayo ng Diyos mula doon sa ating kasalanan, no? Na kasiguraduhang tayo ay mapahamak, tayo ay binigyan ng Diyos ng biyaya ng kaligtasan, mga kapatid. Yan. So, ang sumunod, mga kapatid, na P, pagbabago. Pagkatapos, mga kapatid, na tayo ay mailigtas ng Panginoon, anong gagawin natin, mga kapatid? Patuloy baga tayo na magkakasala? So, mga kapatid, mayroong pagbabago. No? Mula doon, no? Sa ating karanasan ng ating kung saan lugmok tayo sa ating mga pagkakasala, tayo ay may pagbabago, mga kapatid. Kaya ang sabi diyan, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito sila ay pawang naging bago, mga kapatid, no? So yan. Kapag sinabi, mga kapatid, no, tayo ay naging bago na. Ang nakaraan natin, no, ang naglipas sa ating mga buhay, ay iwanan natin, mga kapatid, no? Iwanan natin. Ang sabi, mga kapatid, ang pagpapatawad at pagliligtas ng ating Panginoon, ang sabi, mga kapatid, is, it's not only the conciliation of our debts, no? Kundi ano, mga kapatid, ng Panginoon, no? Hindi sa atin, sa pamagitan natin, no? Kaya karamihan, mga kapatid, hindi alam, no, yung katotohanan sa kanilang pagkadapa ay ayaw nang bumangon, mga kapatid. Bakit? No? Mas masarap doon. Ayaw nang bumangon, bakit? Ay masarap pala dito magpagulong-gulong na lang. No? Kapag tayo ay nasa kasalanan, mga kapatid. No? Pero ang Diyos, no, ay nagbigay ng biyaya. Kaya tayo ay dapat ay umalis doon sa dakong iyon nating kinaroroonan. No? Yung mga lubak-lubak na kalsada na yan ang ating pinagdaanan, ay tayo ay dapat hanapin, mga kapatid, no? Yung matuwid na landas ng Panginoon, mga kapatid. No? Kaya ang sabi pa, no? Matatawag na bagong nilalang na tayo kay Hesukristo. Kapag tayo ay nagawa nating mabago, mga kapatid, no? Kaya ang sabi sa Efeso 4:20, kung tunay na siyang inyong pinakinggan at kayo'y tinuturuan sa Kanya gaya ng katotohanan na kay Jesus, anong tunay, mga kapatid? Kung tunay daw. Kung tunay at inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan, ang dating pagkatao na sumama ng sumama ayon sa mga kahalayan ng pandaraya. Yan, mga kapatid, no? So kung tunay daw, ay ano daw? Inyong iwan natin yung tungkol doon sa dati nating pamumuhay.
kung ano yung dati nating mga nakaraang pamumuhay, mga kapatid. Yung ating dating pagkatao na sumama ng sumama. Sabi diyan mga kapatid, no? Pandaraya, mga kapatid, ng ating kaaway. So yan natin pag-ingatan, mga kapatid, no? Na dapat alamin natin yung galaw ng kaaway. Kasi sa simple lang, mga kapatid, na ating nagagawa, no? Maaring, yung ating simple, mga kapatid, na tayo maging matampuhin. Mag-ingat kayo dyan, mga kapatid. Matampuhin ka sa loob ng iglesia. Ako, naranasan ko rin yan. Naranasan ko rin yan. Pero sa biyaya ng Diyos, nawala na yan. Kaya ang simpleng ginagawa ng kaaway ng inyong kaya ang sabi sa verse 24, at kayo'y magagbihis ng ngayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Ano daw, mga kapatid? Alisin natin yung mga nakaraan. Palitan na natin yon. Magbibihis na tayo ng bagong Guadipataranta. Ngayon, alisin na natin. Pero ako, mga kapatid, umiinom pa rin ako ng tubig. Yan. So, yan, mga kapatid, no? Ang sabi, kung tunay po ay makikita sa atin ang pagbabago. Ito yung pagbihis na ibinigay sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang katwiran. Ito yung kanyang kalakasan, yung kanyang pagtulong sa atin. Yan, mga kapatid, no? Upang tayo ay huwag ng pasaway, huwag ng matigas ang ulo. Ibig sabihin, mga kapatid, ay huwag tayong sumuway, no? Doon sa sinasabi ng ating Panginoon, huwag nating suwayin, mga kapatid, no? Kaya ang sabi ay tapusin na natin ang pagre-rebelde. No? Magbihis na. Kasi ang tampo na yan ay lalala, no? Kung hindi natin maayos, delikado tayo, mga kapatid, no? Kaya sa Tito 2:11, sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao. Yan, mga kapatid, no? Ito'y para sa lahat, ang sabi ng iba. Pinili lang daw ng Diyos ang maligtas at pinili lang din ng Diyos ang mapunta saan? Mapunta sa impyerno. Mali po, mga kapatid, no? Ang sabi diyan, napakita ang biyaya ng Diyos sa lahat ng mga tao. May tinuturing ba siya, mga kapatid? Lahat. Kung hindi ka tao, hindi ka kasama rito. Lahat ng tao, mga kapatid. Hindi ito para lang sa mga itim, no? Hindi lang para sa mga puti, hindi lang para sa mga may balat kayo mangge. Lahat yan. Hindi lang para sa mga Amerikano, hindi lang para sa mga Pilipino. Lahat, mga kapatid. Lahat tayo ay inalok ng Diyos ng kaligtasan. Kaya tayo, mga kapatid, ang mga tao ang pipili kung nais natin na kaligtasan o kapahamakan. Malalahanin, no? Nasabi ng iba, hindi natin kayang sundin, mga kapatid. Yung kautusan ng Panginoon, hindi natin kayang sundin. Yun ang sinasabi ng iba, mga kapatid. Hindi ko kayang magbago. No? Kapag pumasok ako dyan sa simbahan nyo, masusunog ako. Kaya pagpasok pa lang sa simbahan, hindi na kaya, mga kapatid. No? Paghakbang pa lang dyan sa pinto, hindi na kaya. Yan. Hindi talaga natin kaya, mga kapatid, no? Kaya ang sabi, mga kaibigan, ang pagbabago, no? Ang pagbabago ay hindi natin kaya. Ang pagbabago, mga kapatid, ay by grace of God. Sa biyaya ng Panginoon, mga kapatid. Hindi sa ating mga sarili.
Oh. Ano ba yung biyaya, mga kapatid? Sa Efeso 2:10, ang sabi diyan, sapagkat tayo ay kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos nang una upang siya nating lakaran. Oh. So mayroon na pala mga kapatid ng nauna. Ano ba yung nauna, mga kapatid? No? Upang siya nating lakaran, yung nauna na yon. Ano yun, mga kapatid? No? Ang purpose ng Diyos sa kanyang biyaya ay upang ibalik tayo sa tamang daan. Alam niyo, mga kapatid, no? Ang talatang yan ay maraming mga sikta na hindi nagbabasa niyan. Tayo lang, mga kapatid, ang madalas at hindi talagang ginagamit natin yan. Sapagkat may kinalaman dyan, mga kapatid, no? May kinalaman dyan yung utos mula doon sa Sinai na pinagkaloob ng Diyos kay Moses. Yun yung nauna, mga kapatid, no? Yun yung nauna na siya nating lakaran. Ano ngayon, mga kapatid? Wala na yung 10 utos na yan. Pero tayo sinusundan natin yun. Bakit? Ang kautusan ng mga kapatid, ang turo na yan, ay doon yan sa iglesia na mayroong tamang teaching. Kapag ka sa isang sekta, kapag ka wala yung 10 utos, masasabi mo bang nandun yung tamang teaching? Kung sino ang sumusunod yan, mga kapatid, no? Siya yung religion na mayroong tamang teaching. Saan matatagpuan? Alam niyo na, mga kapatid, no? Yan ang sabi, mga kapatid, no? Kaya ang sabi diyan, no? Ito'y yaong naroon sa iglesia sa ilang, nakasama ang anghel na nagsalita sa kanya sa bundok ng Sinai at kasama ang ating mga magulang na siyang nagsitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin, mga kapatid. Yan. No? Yung teaching na nagmula doon nung una. Ibinibigay sa ating mga magulang. Ano pa? Anong tawag diyan, mga kapatid? Mga aral na buhay. Sino yung nagtuturo ng 10 utos? Ng mga utos, mga kapatid? Yun yung aral na buhay na mula doon sa bundok ng Sinai na pinagkaloob sa ating mga magulang. Sa atin, mga kapatid, hindi sa kanila, hindi sa inyo lang, hindi sa akin lang. No, ang sabi diyan, sa atin yan, mga kapatid. Kaya kapag ang isang tao ay hindi nagbabasa ng banal na kasulatan, ay hindi nga para sa kanila yan. Hindi niya mababasa na ito pala ay para sa atin. No? Sa atin lahat, mga kapatid. No? Kaya ito po, mga kapatid, ay ito yung may kinalaman, mga kapatid, no? Sa dalisay na turo, yung tamang teaching. Doon po natin matatagpuan. Saan yan, mga kapatid? Doon sa tamang religion, mga kapatid. Yung dalisay na religion. Sapagkat mayroong religion na tinatawag na baga sa katumbas na salita ng kadalisayan ay hindi dalisay. No? Ganun na lang, mga kapatid. No? Yan yung mga no? Kaya anong ginagawa nila? No? Anong ginagawa ng karamihan ngayon? Kulang. So, ang ginagawa ng karamihan, mga kapatid, ay binabakbak yung ika-4 na utos. Sapagkat ayaw nila, mga kapatid, no? So, yun yung katunayan, mga kapatid. So, ito yung pananatili sa tamang landas, mga kapatid, no? Kaya, kapag tayo ay mananatili doon, no, sa tamang landas, sa una nating sinusundan bilang isang tunay na iglesia at tunay na mayroong tamang turo, ano ang gagawin natin, mga kapatid? No? Pagkatapos nating mailigtas ng Panginoon,
Ano ang gagawin natin? Tayo ay, pangatlong P, ay pagtalima. No? Tayo mga kapatid ay sumunod. Hindi tulad ng sinasabi ng iba, kapag ka ikaw ay narito na sa amin, abay, hindi na kailangan yung sumunod. No? Hindi na kailangan yung kautusan na yan. Kasi ligtas na nga daw sila. So, yun ang hindi tama mga kapatid na katuruan. Kaya ang sabi dyan sa Romans 6 na nalalaman natin ng ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa cross upang ang katawang salarin ay magiba. At nang sa gayoy, huwag na tayong maalipin pa ng kasalanan. So, gibain pala natin itong katawan natin mga kapatid na makasalanan. Paano natin gibain mga kapatid? Kumuha ka ng maso, pukpukin mo para magiba. No? So, ang sabi doon sa ating nakaraan ng mga talata ay, ibihis natin yung bagong pagkatao. Hindi na yung luma ang makikita. No? Gibain na natin yon. Sapagkat ang ating mga kasalanan nang dumating ating Panginoong Hesus ay nung kanyang pagkapako sa cross ay dapat ay wala na tayo doon yung ating salarin, no? Salarin na katawang ito ay magiba. Yan. Upang huwag na tayong malipin. Kasi alipin talaga tayo ng ating dating pagkatao, ng ating makasalanan, no? Tulad sa akin no? Ako diyan sa aming lugar ay isang mangi din. Mangi ang tawag diyan Manginginom. Oh. Kapag ka tayo ay may importanteng gagawin, ay kapag ka mayroong inabot sa iyo na baso, ng laman ay agwa di pataranta, wala na. Tapos na. Bakit? Alipin ka na ng alak na pinaghalong alak. Oh. So, yan mga kapatid, no? Kaya ang sabi ni Mrs. dati, sige, iulam natin yung mga lalagyan, mga kapatid, no? So, ano pa? No? Kaya ang sabi sa Roma 6, gayon din naman kayo, ibinilang ninyong kayo'y tunay ng mga patay na. Mga patay na sa kasalanan, ngunit mga buhay sa Diyos kay Kristo. So, nung ating iwanan mga kapatid, no, yung ating makasalanan, yung ating mga mundong gawain na daw, isipin natin na tayo'y patay na. Patay na yung ating datihang pagkatao, mga kapatid. Pagpatay na, may magagawa pa ba? No? Baka yun yung paniwala ng iba na nagmumulto. Nabuhay ulit yung patay. Ang patay, mga kapatid, ay wala nang magagawa. No? Wala nang magagawa. Maliban na lang doon sa mga naniniwala kapag ang isang bangkay ay nagsalita. Talagang masasabi nilang, uy, nabuhay. No? Naranasan ko yan mga kapatid, no? Yung bang ang busit, sino may gawa? Yung kaaway mga kapatid, para mas lalong paniwalain ka na totoo ito. Pero kagagawa ng kaaway. Yung ating nabanggit kanina, yung kaaway ay dapat tayong mag-ingat sapagkat marami siyang gagawin mga kapatid na mga paraan upang tayo ay malinlang. No? Kaya ang sabi diyan, iwanan natin kung tunay na tayo mga patay na kasalanan, dapat tayo ay maging buhay. Maging buhay tayo sa Diyos mga kapatid, no? Kay Kristo Jesus. Kaya tayo mga kapatid ay ngayon, buhay na buhay. Yan. Amen mga kapatid? Yan. Minsan lang ako magpapa-amen mga kapatid. Okay. So, ang sabi pa dyan mga kapatid, no? May mga nagsasabi na hindi na kailangan sumunod sa kautusan, kundi mananampalataya na lang.
May pananampalataya ka lang kay Jesus, okay na. Huwag na yung sundin yung mga kautosan, di na naman natin kaya eh. Yan ang mga sinasabi ng iba. Roma 6:14 ay 12. Patuloy, huwag ngang maghari ang kasalanan sa inyong katawan na may kamatayan upang kayo'y magsisunod sa kanyang mga pita. So yun na pa yung pinaliwanag natin kanina mga kapatid. No? Dito sa 14 ang sabi, sapagkat ang kasalanan ay hindi makapaghari sa inyo, sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya. Sa 15 ano nga, mga kasala baga tayo dahil sa tayo'y wala sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya. Huwag nawang mangyari mga kapatid ang sabi. No? Kasi ang sabi dyan, no, wala daw tayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya. Ano ang paliwanag ng iba dyan mga kapatid? No? Ang sabi nila, yung mga SDA, sila ay saved by work, no? Maliligtas sila dahil sa kanilang gawa. Ang sabi nila ay hindi kayo ariing ganap dyan. Ano bang ibig sabihin mga kapatid? No? Ibig sabihin kapag wala ka na sa ilalim ng kautusan, ay hindi ka nasakop dito. Bakit? Hindi ka naman gumagawa ng kasalanan. Ang nasa ilalim lang ng kautusan mga kapatid, ay yung gumagawa ng kasalanan. Mga kasalanan. Kapag naglagay dyan sa highway, huwag tumawid, nakakamatay. Huwag. Ang sabi, huwag. Talagang sundin yung gusto niya. Tumawid. Tamang-tama, may dumaan 10-wheelers. Ay ang nangyari, pisat mga kapatid. Yun mga kapatid. So tayo, na nasa ilalim na ng biyaya, nasa ilalim na tayo ng biyaya, hindi tayo sa ilalim ng kautusan. Biyaya na. Kasi tayo na ay sumusunod. Hindi na matigas ang ating ulo. Hindi na tayo pasaway. Kaya nasa ilalim tayo ng biyaya, hindi tayo sakop sa ilalim ng kautusan. Nasa biyaya na tayo mga kapatid. Kaya mali ang sabi ng iba. Kayo, sumusunod kayo sa pamagitan ng inyong gawa. Pero anong sabi? Huwag nawang mangyari mga kapatid, no? Sapagkat tayo ay nasa ilalim na ng biyaya mga kapatid, no? Kaya yung ating pagsunod sa Panginoon, no? Dahil yan sa biyaya, sa pagkaligtas sa atin, sa pagtubo sa atin, kaya tayo ay tumatalima. Tayo na ngayon ay sumusunod. Sumusunod na tayo mga kapatid, no? Kaya ang sabi nga ay huwag, no? Ang ganitong katwiran ay para bang, mga kapatid, no? Iniligtas tayo ng Panginoon para may pagpatuloy, no? Yung ating kasalanan. Parang ganun mga kapatid, no? Para bang lisensya? Lisensya na, ay pagkatapos ng Panginoon tayo may ligtas, pagkatapos na tayo matubos, ay pwede na akong gawin itong mga bagay na ito. Hindi mga kapatid. Bagkos ay mga kapatid, patuloy tayo na tumalima sa ating Panginoon. No? Kaya ang sabi ay huwag nang magpatuloy. No? Huwag na tayong magpatuloy sa pagkakasala. Ang sabi sa Juan 3:4, ang sino mang gumawa ng kasalanan ay salangsang din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan, mga kapatid. No? Ang ibig lamang sabihin ay huwag na tayong magpatuloy doon sa pagkakasala. Yan ang sabi ni Pablo. Huwag nawang mangyari. Yan ang sabi ni Pablo, mga kapatid. Kaya hindi natin pwedeng gawin itong dahilan na tayo ay niligtas at tayo tinubos na ng Panginoon, ay patuloy tayo
sa kasalanan kasi natubos na ako eh. Naligtas na ako eh, pwede na naman. Hindi mga kapatid, no? Bagkos tayo ay, ang sabi ay hubarin natin, no? Magbago tayo mga kapatid. Ang sabi diyan sa 2 Timoteo, ngunit ang matibay na saligan ng Diyos ay nananatiling matatag na may tatak ng ganito. Anong tatak mga kapatid, no? Kilala ng Panginoon ang mga kanya at lumayo sa kalikuan ang bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Oh, yun yung tatak ng Panginoon mga kapatid, no? Kilala na niya ang kanya. Alam naman natin yung tatak natin. Ang tatak na ibinigay sa atin ng Panginoon, ang Sabat, no? Ezekiel 20, 12 at 20, mga kapatid. Oh. Kilala ng Panginoon ang mga kanya. Yun yung mga taong alin, lumayo sa kalikuan ang bawat tumatawag sa Panginoon. No? Hindi lalapit sa kasalanan, kundi lumayo. Yun yung mga tao na sumasambitla ng anin, ng Panginoon, ng pangalan ng Panginoon, mga kapatid. Yung mga tumatawag sa Panginoon. No? Yun yung kilala ng Diyos. Kaya sa panahon ito mga kapatid, no, may mga nagsasabi ang kailangan lang natin ay pananampalataya at di na kailangang sumunod sa kautusan. Kaya ang kautusan mga kapatid, no, ang kautusan ay yung ating tatak, no? Ang Sabat ay pilit na binabakbak ng marami. No? Nang sabi diyan, no, Satan hates the commandments. Galit na galit ang kaaway dyan sa aking mga nakaka-encounter. No? Mga kaibigan ko. No? Hindi lang kaibigan, mga kamag-anak na sa ibang pananampalataya. Sila ay nagkakaisa. Silang lahat, marami sila, iba-iba. At ako'y pinagtutulungan mag-isa. Oh. Pilit nila akong itinutumba dahil sa aking pinaninindigan. Silang lahat nagsama-sama, iba't ibang religion. Makikita natin mga kapatid na binabakbak talaga. Pilit na alisin, no, yung ating pinanampalatayanan, mga kapatid, no? Binabakbak nila. Kaya ang sabi diyan, kaya nga mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod, na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkos, pangayong wala, ako'y wala, ang sabi ni Pablo. Ay lubusin ninyo ang gawain ninyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Ano daw mga kapatid, lubusin natin yung ating gawain, no? Yung kaligtasan na mayroong takot sa Diyos. May panginginig. Anong panginginig mga kapatid? Naranasan ko yung panginginig mga kapatid nung ako'y bata kapag ka nakasalubong ako ng lasing. Di ba ang lasing, pagka ang mata niyan ay talagang napakatapang, nakakatakot. Pero kung tutusin, lapitan mo itulak yan, walang magagawa eh. Di ba? Yan nung ako'y bata, no, nanginginig ka sa takot. Pero anong sabing panginginig dito mga kapatid? Yung panginginig dito mga kapatid ay paggalang sa Panginoon. May paggalang ka, hindi yung panginginig na dahil takot na takot ka. Oh. Yun yung ating pagpunta sa takot mo, nanginginig ka, kaya dumating ka ngayon. Mali mga kapatid, no? Ito yung ating pagsunod. Ito yung dahil sa kanyang pagtubos, dahil sa kanyang pagliligtas, tayo ay tumalima, no? Yung pangatlong P, tayo kanyang mabuting kalooban. No? So ano daw mga kapatid? Siya yung gumagawa, no? Maging sa pagnanasa, sa paggawa. Siya yung gagawa para sa atin yun mga kapatid. No? Kaya ang sabi diyan sa Pilipos 1:6, na ako'y may lubos na pagkatiwala
sa bagay na ito nang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay lubusin hanggang sa araw ng ating Panginoon, mga kapatid. No? Lubusin natin. Tayo ay sumunod ng tama dahil siya, mga kapatid, ay magpapakita, no, sa bandang huli. No? Ang sabi ay lubusin. Yung ating mabubuting gawa ay ating lubusin hanggang sa ang ating Panginoon ay magpapakita. No? Ang ating Panginoon. Hanggang sa araw ni Jesus, siya ay babalik, mga kapatid, no? Para sa atin. Yung kanyang sakripisyo, mga kapatid, no? Ay kanyang babalikan yung mga taong nailigtas, yung mga taong kanyang natubos, yung mga taong tumalima sa kanya. So dapat, mga kapatid, no, tayo ay tumalima. Hindi dahil sa tayo ay takot, tayo ay nanginginig sa sobrang takot. Hindi po, mga kapatid. No? Kaya sabi diyan, sapagkat dito ang katuwiran ng Diyos ay nahayag mula sa pananampalataya hanggang sa tayo ay nagsimula ngayon sa ating pananampalataya hanggang ang hangganan niyan, mga kapatid, ay pananampalataya. Hindi yung nagsimula ka sa pananampalataya hanggang sa ikaw ay mapahamak. Mali, mga kapatid, no? Aabutan daw tayo ng Panginoon na tayo pa rin ay nasa pananampalataya. Hindi tayo aabutang nagkasala tayo, mga kapatid. Yun ang ibig sabihin dyan. Kaya yung ating mga tao na in-speak natin, na makikita natin doon, ay bakit wala siya? Yung mga taong in-speak na hindi natin makikita, ay siya nating nakikita. So, yan, mga kapatid, no? Kaya, isang halimbawa, mga kapatid, no? Itong si Maria Magdalena, no? Siya ay kinaladkad sa gitna ng lansangan, no? Sa mga panahong iyon, ang utos ay kapag ikaw ay nangangalunya ay babatuhin hanggang sa mamatay. Ang sabi ng mga Pariseo, batuhin natin ito. Batuhin. Pero ang Panginoon patuloy lang sa pagsusulat, no, sa buhangin. Tapos ang sabi ng Panginoon, kung sino sa inyo ang walang kasalanan ay siyang unang bumato or humagis ng bato. At ang mga taong ito ay unti-unting lumayo, umalis. Bakit? Katunayan, mga kapatid, na hindi pwedeng sabihin natin hindi ako nagkasala. Hindi maaari, mga kapatid, no? Sapagkat ang sabi nga ay walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang lahat ay nagkasala nga. Yan. So walang bumato kahit isa. Sabi pa, at umunat si Jesus at sa kanya ay nagsabi, babae, saan sila? At sa kanya ay sinabi, babae, saan sila nangaroon? Wala bagang tao sa iyo? Humayo ka ng iyong lakad, mula ngayon, huwag ka nang magkasala. Kaya nung tayo, mga kapatid, ay nanampalataya sa umpisa, tayo ay pahantong sa dulo ng ating paglalakbay na pananampalataya pa rin, mga kapatid. Huwag na tayong alindaw, huwag na tayong magkasala. Mga kapatid, hindi tayo gusto ng Panginoon na batuhin. Kasi nga siya, hindi nga bumato eh. Ang Diyos lang ang walang kasalanan, pero ni siya hindi bumato. Oh. Pero karamihan sa atin mga nakikita, mga kapatid, no? Yun yung isa, no?
Yun yung paghuhusga sa ating kapwa. No? Minsan tayo, nararanasan natin yung husgahan. Pero ang Panginoon, hindi niya ginawa yun. Ni siya nga na walang kasalanan, hindi nga siya bumato eh. No? Sa madilim na lugar, naranasan ko yan mga kapatid, no? Wala lang dito si Pastor Lito eh. Si Pastor Lito ay na-assign doon sa bandang Quezon, no? Doon yan kung saan ako nag-aral. Malapit siya doon sa unahan pa. Sa Quezon mga kapatid, no? Kahit ako, karanasan ko yan. Parang nakakatakot yung mga tao doon mga kapatid, no? Yung itak nila ay halos sa haba, sumasayad sa lupa. Kapag ka-iahit mo mga kapatid sa balbas, ay pwede. Ganong katalas. Grabe. Pa. Ako ay madalas ay makikipagdayuhan, dadayo kami makipagsayawan sa lugar na yan. Birthdayhan, pistahan, kung anong okasyon, nandun kami. Oh. Pumunta kami mga kapatid, gabi na, madilim. Papunta doon. Pagdating namin sa sayawan, mga ilang minuto lang, abay, nagtagaan na. Gumagano na yung itak mga kapatid, no? Ang pakiramdam ko parang, pagka nahagip ka niyan, sigurado, putol ka talaga. Kasi na-imagine ko, ganun katalas ang itak eh. So takbuhan kami ngayon. Kung may ilaw kami papunta roon, pagbalik hindi na. Wala na kaming ilaw, kanya-kanyang takbo. Takbuhan na. Takbo kami, yung maaninag mga kapatid, yung mga puno lang ng nyog. Iwasan mo na, pag tumakbo ka, sigurado, tumba ka dyan kapag binunggo mo yan. Ha? Takbo. Kasi yun palang nakaaway doon ay kasamahan namin nung pumunta kami. Kaya takbuhan na kami. Eto mga kapatid, ang problema. Habang tumatakbo ako, nasyut ako doon sa, alam niyo yung hinuhukay na parang balon, kung saan gumagawa ng uling ng buko ng nyog, yung baon ng nyog ginagawang uling. Nasyut araw na nakalipas. Siguro kung sa time na yon bago yon, ay litson talagang labas. No? Wala sana ako ngayon dito. Oh. So yan mga kapatid, no? Ang halimbawa sa pagka tumakbo ka sa isang madilim, walang direksyon. Kung saan ka patutungo, wala. Kaya ang sabi diyan ng Panginoon, no? Siya ang magiging ilaw. Humayo ka at huwag nang magkasala pa, sapagkat ako ang ilaw. May ilaw mga kapatid, no? Tayo ay mayroong guide sa sanlibutan ito. Mayroon tayong tinitingnan nating Panginoon na siyang magliligtas sa atin sa gitna ng kadiliman ng ating ating nilalakaran. Mayroon tayong ilaw. Kaya alam natin mga kapatid, ang ating patutunguhan. No? Sigurado tayo na sa dulo niyan ay ligtas ka. Hindi ka magiging litsyon. Yan mga kapatid, no? Ayan. So malapit na tayong magtapos mga kapatid, no? Ang ating Panginoon ang sabi diyan ay, no? Tayo ngayon sa liwanag, hindi tayo tumakbo doon sa kadiliman. Amen mga kapatid? So kapag tayo ay maliwanag na lumalakad ayon sa binigay sa atin ng Panginoon na siya ang ilaw. No? Siya ang ilaw mga kapatid. Mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. No? Ipakita ko lang sa inyo mga. Yan. Ay, huli na yan. No, kasi yung ating no? Anong sabi ng Panginoon? If you love me, keep my commandments. Anong sabi naman ng tao? We keep our tradition. No? Ang kanilang katuruan ay above the Bible. Yung alin, sa salubong sa Panginoon, natagpuan tayo, na tayo ay nanatili tayo sa ating pananampalataya. So tayo mga kapatid ay
ano, matatagpuan tayo dyan ng Panginoon. Tayo rin ay makakasama niya doon sa 1,000 years ng ating vacation, mga kapatid, no? Yan. So yan, mga kapatid, no? Tayo dyan, mga kapatid, ay maranasan natin ang pagluha. Bakit? Mula sa labas na yan, yung ating mga kamag-anak, mga kaibigan, ating sinisiran na ayaw tumalima, ayon dito sa ating pangatlong P ay dapat tayo tumalima. Isa sa kanila na may dala ng mga sandata, no? Ay yung ating mga kaibigan na matagal na nating nakasama. Matatanaw natin mula sa loob. No? May dala silang mga sibat, ay may dala rin mga espada. So nakakalungkot, mga kapatid, no? Nais man natin silang makasama pero ayaw nilang tumalima. Ayaw nila ng kaligtasan. Nasa pananampalataya pa rin tayo. Hindi tayo matagpuan ng Diyos na tayo ay nasa kasamaan. Dadalhin niya tayo doon sa kung ano yung dati, mga kapatid, no? Ito yun, mga kapatid, no? Pagkatapos tayong ma-redeem, nire-redeem tayo ng Panginoon. Bakit? Para tayo ay magkaroon ng reformation. Mabago tayo. Mula doon sa ating pagkalugmok sa kasalanan, tayo ay mayroong pagbabago. Kaya ang panyaya ng Panginoon, mga kapatid, no? Wala dito. Ito, mga kapatid, no? Ang sabi niya, lumapit kayo sa akin. No? Kayong lahat na nahirapan at nabibigatan sa inyong pasanin. At bibigyan ko kayo ng kapahingahan. So mga kapatid, kung tayo man ay nasa mabigat, kung ano man natin, huwag tayong tumakbo sa kadiliman sapagkat ang dulo niyan ay kapahamakan, mga kapatid, mga kaibigan. No? Kaya ang sabi diyan, ang biyaya ng kaligtasan na nagbuhat sa Diyos ay ating patuloy na maranasan, mga kapatid. No? Kaya nga tayo ay sumunod na, kaya tayo ay tumalima na sapagkat ang biyaya ng Diyos ay dumating sa atin, mga kapatid. Kaya patuloy na maranasan natin ang bago po natin ihulog, ibalik ang ating mga 10 bahagi at manghandog dito sa ating harapan, ay ating munang basahin dito sa Malakias 3:10. Ganito ang pagkasabi, dalhin ninyo ang buong 10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At sa gayoy, subukin ninyo ako ngayon, sabi ng Panginoon sa mga hukbo. Tingnan ninyo kung hindi ko bubuksan para sa inyo at ibubuhos ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na kalalagyan. Maaari na po natin ibigay ang ating mga 10 bahagi at manghandog dito sa ating harapan.
Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Oh, praise Him, hallelujah. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Oh, praise Him, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tayo po ay manalangin. Lubos kami napasalamat Panginoon Diyos sa pagkataon na ito, na sa araw na Sabat na ito, buhay at lakas na mga pagpapala na siyang patuloy na pinakalob niya sa amin upang sa ganon sa oras po na ito ay amin pong may balik sa inyo ang aming mga 10 bahagi at mga handog. Narito Ama, ito po yung basbasan upang ito ay patuloy na magamit sa mga gawain. Itong lahat ito ay amin pong dinadalangin sa pangalan ni Jesus na matagapagligtas. Amen. Dinggin mo ang pahayag, Kristo'y nagliligtas. Hymn number 226, Philippine edition. Dinggin mo ang pahayag, Kristo'y nagliligtas. Ang tuwa'y ilaganap, Kristo'y nagliligtas. Ibalita sa lahat, kahit magtawid dagat, ito'y sa atin atas, Kristo'y nagliligtas. Sa gitna ng bagaban, sa mundo'y kagalakan, Kristo'y nagliligtas. Awitin ng malakas, Kristo'y nagliligtas. Sa kamatayang hamak, Kristo'y nagliligtas. Ating ipagsigawan, timar kaligtasan, awiting may tagumpay, Kristo'y nagliligtas. Diyos naming banal, maraming salamat po na ang tiyak na kaligtasan ay kami ay tatalima sa inyo. Maraming salamat sa katotohanan ito na siyang magdadala sa amin mula sa aming pananampalataya hanggang sa aming pananampalataya. Ingatan po ang bawat isa sa amin sa aming pansamantalang pag-iwalay. Dala namin ang katotohanan na kayo po ang siyang aming kinagkilalang siyang ilaw na siyang dapat naming tahakin patungo sa buhay na walang hanggan, na kung saan ang kaligtasan ay aming maranasan sa inyong pagdating. Maraming salamat, Ama, at patawad kung saan kami nagkulang at nagkasala sa inyo. Feeling soon Jesus will return. He will bring to an end all sin and woe, and will take His children home. Are you gladly telling others Jesus loves, Jesus saves? Are you living by God's word and by His power? My friend, let us hold fast to the end, till we see our Savior come again. Mga tanda ay nagsasabi, Jesus muling darating. Sa biyaya niya, manghawak hanggang wakas. Si
Si Jesus kay lapit ng dumating. Thank you so much again, brothers and sisters, who worship with us today. Happy Sabbath.